1, 2, 3, come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo, fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng Mama Sam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Monday. So, happy Monday sa atin lahat ng bonggang-bongga. At hindi lang yan, happy Songkran Day sa lahat. So, yun. So, I wish talaga good health sa atin lahat ng bonggang-bongga. At hindi lang yan, syempre, peace and more money to come. So, yun, nakakaloka sa more money. Anyway, so maraming salamat po sa walang sawang tumatangkilik dito sa Mama Sam Vlog, araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat po sa pagmamahal. At saka syempre sa mga bago nating subscribers, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat po sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makasolid na, Mama Sam dyan, na laging tumututok dito, araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyong lahat. Kaya naman ngayong araw na to, marami akong hatid na chika sa inyo na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, wag na nating patagalin ang ating mga chika. Para sa una nating chika, Man of the World. Ito nga, ang kanilang World Final ay sa June 6. So, yon sa Manila gagawin. So, syempre excited tayo dahil ang gugwapo ng mga kandidata dito sa Man of the World. Talaga naman masasabi ko, oh my gosh, nakita ko yung mga pictures ng mga candidates, lalo na si Peru, Panama, oh my gosh. Syempre, hindi rin magpapahuli ang pambato natin na si Oliver, na si Mr. Philippines, na talagang isa din sa mga inaasahan natin na pwede nang manalo this year. At ayun, looking forward ako na, alam mo yon, na kung ano at paano niya ipapanalo ang competition na to. So, yon. So, ano ba ang mga hinanda niya at paano niya ipapanalo, syempre. So, masaya ako dahil malakas ang pambato natin dito sa Man of the World this year. So, yon. So, congratulations and good luck ngayon na dito sa laban niya. And then, para naman sa sumunod natin, chika, eto nga, grabe, kahapon pinag-uusapan ang naganap na closed door interview ng mga kandidata dito sa Miss Universe Philippines. Syempre, masaya tayo dahil ang kanilang preliminary interview ay talagang mas nakilala natin ang mga candidates, tapos nakita din natin kung gaano ba talaga kagaling yung mga kandidata. Plus, nandoon, lahat naman sila ay nakasagot ng bonggang-bongga, di ba? Wala namang may mali. Kumbaga parang nasa kumpiyansa na lang talaga ng kandidata ang papanoorin mo at hahanapin mo sa kanila. But congratulations sa lahat na nagkukumpit sa 40 candidates na na-interview yesterday. And looking forward tayo sa susunod na round ng kanilang pageant, ang swimsuit round. Pero syempre, this coming end of the week, malalaman naman natin kung sino nga ba ang eksena panalo kabog dito sa Miss Universe Philippines for the next round. O, di ba? So, pipili sila ng 30 candidates. O, di ba? So, yun na lang yung mapapanood natin. 30 na lang para sa swimsuit. But good luck sa lahat ng mga nagkukumpit at good luck sa sa mga front runner. O, di ba? At para naman sa sumunod na chika, sabing ganon, tingin mo Mama Sam, makakalusot pa kaya si Iloilo Province sa competition ng Miss Universe Philippines? May wild card kasi, di ba? So, sa wild card, kung mabubunot siya ng organization, 5 lang kasi ang pipiliin nila doon. So, kung mabubunot siya, the winner, so pwede siyang, alam mo yon, kumabog. At pwede nating masabi na, makarating pa siya sa dulo ng competition. But for now, maliit na chance lang para kay Iloilo Province. Alam niyo, sa totoo lang nang hinayang nga ako Sana nga siya na lang talaga yung ipinasok dito. More than kay Iloilo City. Charot. But si Iloilo City naman, kagabi, in fairness naman, parang
natuwa naman ako sa kanya kasi ang ganda. Oho, maganda si Iloilo. Tapos, ayun nga lang, medyo maangas lang sumagot. Pero, panalo ang beauty na meron siya. So, very real. Oho, sa sarili niya. So, I love Iloilo City and good luck sa kanya. And kay Iloilo Province, syempre, wag mawala ng pag-asa. Malay ninyo, isa siya sa mga bumalik dito sa competition. O, di ba? At ayun, so congratulations sa mga taga Iloilo kasi syempre meron pa namang laban, di ba? Andiyan pa naman si Iloilo City na lumalaban at malay ninyo manalo, di ba? At para naman sa sumunod natin, chika, eto nga, pinag-uusapan din naman ng closed door interview, ano daw ang masasabi natin sa ipinakitang galing ni Iloilo City, Negros Occidental, Cebu Province. To be honest, medyo disappointed ako kay Cebu Province kasi akala ko magpipenetrate siya ng bonggang-bongga. Pero siguro dahil na-overwhelmed siya sa competition, ayun, so na-pressured at hindi alam mo yon, nakapag-deliver ng maayos sa kanyang closed door interview. Siguro kinabahan. Hindi naman maiiwasan to sa mga kandidata, pero hindi ibig sabihin nun ay hindi na siya magaling at hindi na siya matalino. Kumbaga, hindi naman talaga naiiwasan na ma-pressured ka at mawala ka sa wisto doon sa mga sagutan mo, di ba? So, yun yung nakita natin kay Cebu Province. But, umaasa ako na makakabawi si Cebu Province sa mga susunod. Parang feeling ko naman, yes, makakabawi pa naman kasi malakas naman siya sa evening gown, tapos malay ninyo, malakas din siya sa swimsuit round, and then, for sure naman, si si Cebu Province ay makakapasok sa semifinals ng Miss Universe Philippines 100%, and then doon ay makaka-eksena siya ng bonggang-bongga, diba? So yon, and good luck. Pagdating naman kay Negros Occidental, si Negros, to be honest, amazing. Gusto ko yung sagutan niya, sobrang ganda at alam mo yon na lumalaki yung tsansa. Lumalaki yung tsansa niya na makapasok sa finals ng Miss Universe Philippines, and looking forward ako kung ano nga ba ang ipapakita niya sa competition na to at kung makakarating na ba siya sa dulo ng laban. Diba? So, good luck kay Negros Occidental. And then, kay Iloilo City naman, to be honest, nagandahan ako sa kanya kagabi. Hindi ko gusto yung paano siya sumagot doon sa Q&A. Medyo maangas yung dating. Pero, panalo naman yung beauty niya. So, lalo na pag ngumingiti siya. Kaya nga sabi ko, kung pipili ng Miss Charm, tapos siya ang mapipili, hindi ako magugulat. Dahil, maganda naman talaga si Iloilo City. Diba? So, ngayon na-appreciate ko talaga ng bonggang-bongga yung beauty niya. Sa kanilang tatlo, I think mas gusto ko yung sagutan ni Negros Occidental. At siya ang nakikita ko na pwedeng umangat talaga sa competition ng Miss Universe Philippines, and good luck, di ba? So, laban. So, naniniwala ako na makakaariba yan ng bonggang-bongga. So, yan. At para naman sa sumunod natin, chika, April Smith. Humataw ba kagabi sa closed door interview? Para sa akin, sa April Smith, so lang. Gusto ko yung styling, gusto ko yung ipinakita niyang lakas ng loob kagabi dito sa closed door interview. In fairness naman, kay April Smith talagang na-overcome niya. Yung sinasabi ng mga tao na, hindi naman magaling niya sa closed door interview. But in fairness sa kanya, medyo na paliwanag naman niya ng maigi yung mga sagutan niya. At sabi ko nga, soso lang. Kung pipili tayo ng alam mo yung supranational, I think April Smith is one of the good candidates natin para sa susunod na taon. Kung gusto natin itry yung Black Beauty, talagang andiyan talaga si April Smith. And then, sa ipinakita niya kahapon na lakas at galing, ay masasabi ko naman ay talagang winner at kumabog naman ng bonggang-bongga. So, congratulations kay April Smith at looking forward ako sa magiging eksena at ganap pa niya. So, yan. So, laban. So, let's see kung ano yung ipapakita niya sa finals. And then, para naman sa sumunod natin, chika, eto nga, pambato ng Pampanga, Mama Sam, masasabi mo ba na kumabog ng bonggang-bongga?
To be honest, kay Pampanga, so tulad ng mga inaasahan ko, ganun yung nangyari na kaya niyang mag-deliver, kaya niya sumagot. So kung iba sinasabi na ko para namang sinaulo ni Pampanga, to be honest ha, kung sinaulo man niya ang kanyang sagutan, ay napakagaling niya dahil hindi mo namang halata. At isa sa mga masasabi ko, si Pampanga ang isa sa mga, alam mo yun, confident yesterday. Kumbaga, kalmado lang siya, ando doon lang siya sa soso lang talaga, hindi mo makikitaan ng kaba. And I love her, the way kung paano niya i-execute yung sarili niya habang sumasagot. Gusto ko din yung styling niya, to be honest, talagang remarkable siya kagabi. Kung tatanungin mo ko sino ba ang mas bongga para sa akin, si si Cebu Province o si Pampanga, I go for Pampanga. Talagang nag-penetrate siya ng bonggang-bongga. At maganda yan. Tulad nga na sinasabi ko sa mga live ko, hindi bobo si Pampanga para sabihin natin na hindi niya kaya mag-penetrate. Nandoon siguro hindi pa lang niya alam kung paano mag-compose ng mga sagutan, pero dahil nag-under training siya, in fairness naman sa kanya, ayun. So mukhang may natutunan si Pampanga at talagang lumataas ang level. So, pwede siyang maging supranational, pwede din siya maging Miss Universe Philippines na hindi mo inaasahan. So, para sa akin, surprising talaga si Pampanga. So, yon, so laban, di ba? So, yon, congratulations. In fairness ha, ako fair talaga ako. Pag nakikitaan ko talaga ng potential, eh bakit naman hindi, di ba? At syempre, paniwalaan natin. So, para sa sumunod na chika, pambato ng Bohol, umariba ba ng bonggang-bongga dito sa competition ng Miss Universe Philippines. To be honest, si Bohol, pa-Miss Grand na ang beauty niya, charot. So, yes, to be honest ha, maganda yung styling, minsan nakikita mo short hair, minsan long hair. So, meron siyang ino-offer na putahe, di ba? So, pero, sabi ko nga, gagawin niya to dapat sa Miss Grand. Kasi sa Miss Grand, patok yung mga ganyang eksena, yung makikita yung mga different kind of looks mo. And then ako, para sa akin, bongga. Bongga si Bohol at magaling din sumagot. Very confident din siya sa sarili niya. So, yon. So, happy ako kay Bohol dahil sa kabila ng mga issue na hinaharap niya, katulad noon doon sa Batangas, di ba? So, medyo gewang-gewang yung niya doon, national director Ayon, so at least, di ba? So medyo talagang nandoon na inilaban niya to ng bonggang-bongga at nakikitaan natin talaga siya ng potential. At in fairness, mukhang talagang pasok sa listahan na makakasama na magagaling sa interview na choice ng judges itong si Bohol. Agree ka ba? Di ba? So, dapat mag-agree ka dyan kasi totoo naman yun. At para naman sa sumunod natin, chika, eto nga, Taguig. So, ang closed door interview ni Taguig ay isa sa mga pinakamagaling. Sa totoo lang. And then, tingin mo ba, Mama Sam, siya kaya ang kukuha ng corona ng Miss Universe Philippines? To be honest, lagi ko naman sinasabi sa inyo na hindi naman imposible mapunta to kay Taguig, di ba? So, dahil sa ipinapakita ni Taguig, ang na lang dito ay gusto ba talaga ng organization? At siya ba talaga ang napipisil na maging Miss Universe Philippines? Kung siya ang napipisil ng organization, yung mga mata ng organization ay nakay Taguig, si Taguig ang mananalo ditong Miss Universe Philippines. Kung hindi man mapunta sa kanya ang Miss Universe Philippines, pwede naman siya maging Miss Cosmo. Magaling at matalino si Taguig, in fairness. Sabi ko nga sa interview niya, hindi naman sa inaayawan ko. Pero nandoon ako na parang sa sobrang galing at sa sobrang talino ni Taguig ay parang hindi ko na nakikita sa kanya yung isang beauty queen materials. Ang nakikita ko sa kanya ay isang owner or CEO ng kumpanya. So, yan. Magaling kung paano niya i-sale yung sarili niya, i-market yung sarili niya dito sa organization ng Miss Universe Philippines. At trabaho naman talaga to ng mga candidates.
Pero kasi nandoon ako na mas gusto ko pa rin makita talaga yung beauty queen na materials ka. Nandoon yung humbleness, nandoon yung sincerity, nandoon yung talagang total package na tinatawag. Kasi iba-ibang klase ng total package eh. Talino, magaling si Taguig at impressive. Kumbaga parang pag tinignan mo yung resume niya ay impressive and overqualified. Yung ganon. So, I'm happy dahil syempre sa kanyang pagbabalik ay talaga namang inilaban niya. At nandoon na ginagawa niya yung best niya. Walang mali sa ipinapakita ni Taguig dahil ginagawa niya lang yung best niya sa paraan na alam niya. And congratulations! So, judges ang makakahusga kung kay Taguig nga ba mapupunta ang corona ng Miss Universe Philippines. At tulad nga ng sinabi ko, isa siya sa mga nakikita kong pwedeng manalo ngayong taon na to. So, yan! At para naman sa sumunod na chika, eto nga syempre, Bea Milan Windorski. Ano daw ang masasabi at reaction ko sa kanyang closed door interview yesterday? May nanalo na. Charot. So, yan. So, ako para sa akin, isa siya sa mga masasabi ko kapag hindi mo nakita yung galing niya at hindi mo naramdaman yung puso niya at hindi mo naramdaman yung mga sinasabi niya, ewan ko na lang sa'yo. Para sa akin, isa siya sa mga naghahanap ka ng beauty queen, siya yun. At hindi ako magugulat kung siya ang mananalong Miss Universe Philippines kasi from the beginning naman, 'di ba, sinasabi ko sa inyo, ang babaeng to ay malakas ang laban at pwedeng manalo talaga ng Miss Universe Philippines dahil sa ipinapakita niyang galing, sa ipinapakita niyang kakayahan at yung quality ng isang beauty queen na hinahanap natin ay nasa kanya. So, ayun. So, mas kumpiyansa ako kung siya yung ilalaban natin Miss Universe dahil alam mo na nasa puso niya at sincere niya talagang inilalaban ang bansa natin. Ramdam ko kung paano siya sumagot yesterday dahil nandoon na may pangarap siya, hindi lang para sa sarili niya, kundi para sa atin lahat na manalo ng Miss Universe, di ba? Kaya kung papipiliin ninyo ako talaga, I think Bea is the best candidate. Maaari yung iba hindi na impress, maaari yung iba naghahanap sila ng yung mga sagutan na diin, yung malakas, but for me, Bea is enough para masabi kong maging Miss Universe Philippines 2026. Siya na talaga yung perfect, humble, queen, and confident, and then nandoon din na ano siya, tawag dito, yung alam mo yon, yung very calming candidates. So yon, kaya siya yung nakikitaan ko ng potential, siya yung nakikitaan ko na pwedeng maging Miss Universe natin na ngayon 2026 na ipapadala sa Puerto Rico. Enough na at sapat na yung pinapakita niya. And then yung kung ano man yung kulang sa kanya at kung paano pa aayusin to, I think sa training niya na lang para sa laban niya sa Miss Universe. But she's almost perfect. Diba? So, yan. And let's see sa coronation night. At let's see kung ano ang mangyayari. Diba? So, yon, job well done para kay La Union. At naniniwala ako na ang pinakita niya yesterday is from her heart. So, yan. Answer with the heart. Ganon yung para siyang Pia Words back na alam mo yon, she's Miss Universe. Beauty with the heart. Ganon! So, yan. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga tinatalakay natin. Syempre, maraming salamat po sa inyong lahat, sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa nakaka-follow at nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and
laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.